alam ng pulis yan na suspended ang judicial work, no? Or judicial offices. Pero bakit nagpadala ng 150 na kapulisan? Holiday nga sa judiciary no? At hindi pwedeng sabihin ni Jen na hindi niya alam yan. Because that is a simple intelligence work. Alam niya yan. At yung Malacanang mismo, nag-pass din ng executive order suspending executive work in NCR on September 1. In fact, alas 3 ng August 31. Alas 3 ng August 31, suspended na ang executive and judicial offices sa Metro Manila. Sir, linawin ko lang, yung ba lahat ng bagay na sinasabi mo, sir, naganap nung simula nang pumasok si Miss? Palagay ko po, nag-umpisa ang aming kalbaryo, no? Nung nagkaroon ng interest si Mr. Tito sa property. At hindi naman niya yan maikakaila dahil marami rin siyang pinadala sa akin na text messages. Nag-meet din kami noon pa at ipinahayag niya yung kanyang interest na makuha ang property na ito bilang isang developer. Sir, nung wala pa ba sa eksena, ganito ba yung takbo kabilis nung inyong transaksyon? Kwan po nagtataka ako dahil ang siyang nagfa-follow up personally sa Presidential Commission for the Urban Poor para ilabas ng PCOP ang kanilang certificate. At ang pagkakaalam ko ay nasabihan siya na hindi maglalabas ang PCOP ng clearance hanggat walang nangyayaring validation. Ang gusto nila, kahit wala ng validation, maglabas ng clearance ang PCOP. Is that not inducing officials to commit a crime? Sir, nabanggit mo yung PCOP. Sir, pwede ho ba yun na yung private entity ang magpapalo up ng kaso? Ay, bawal po yun. Dahil ang tanging ine-entertain ng PCOP ay ang sheriff lamang dapat. Kaya nga tinanong si Mr. niya, siya, una, are you a party in this case? Ang sabi niya, no, I am just helping this party. Nung PCOP sa kanya, pasensya na po kayo dahil we do not entertain parties of the case dito sa opisina, sheriff lamang. Pero ulit-ulit po na pumunta doon 2 beses. Torne, may nabanggit kayo, itong barangay chairman ho dito, nag-issue ng certificate na wala hong nakatira na squatter dito. Sir, totoo ba yun? Opo, nag-issue ng certificate si barangay captain na naiintindihan ko po dahil hindi alam niya ito na merong informal settlers. Kaya ang magiging katanungan ko siya sa kanya in the future and my question in the legal, in the proper forum will be, bakit siya nag-issue ng certificate na hindi ipinapakita ang katotohanan na merong informal settlers, no? Ay falsification na naman po yan of a private document. Pero may mga nakausap ako na ilang barangay kagawad na nagsabi nga na medyo may konting problema sa kanyang kalusugan si barangay captain. Attorney, ako po si BNK, independent lawyer. Attorney, ano po yung patunay ninyo na mayroon pong informal settler dito at ano po yung paano nyo po nasabi na pasok po dito sa area ninyo, yung mga nakatira po natin informal settler? Okay. Una ay nagpakandak ako ng survey sa isang licensed geodetic engineer at meron siyang nilabas na report at ipinakita niya doon yung areas na inoccupy ng informal settlers, yung nakapasok, at sinasabi na 2,200 meters ng property na ito ay na-occupy ng mga informal settlers. Pangalawa, meron pong association of informal settlers dito, no? Isang association sa 13th Street, isa sa 11th Street. At rehistrado po yan sa barangay. Kaya hindi pwedeng sabihin ni barangay captain na walang informal settlers dahil meron silang association na accredited ng barangay. At nagtaka nga rin ako dahil sabi ko nga noon, no, hinamon ang may nakarinig dahil naka-speakerphone ako noon. May tumawag sa akin at ang sabi ng tumawag sa akin ay tinawagan daw siya, nahamon ako ng barilan
dahil sa di umano ay aking pagmamatigas na hindi ibigay ang possession ng property na ito. Noong September 1 yan natawag, no? Around 6:30 in the evening nung nandito pa kami. Dahil yun ang isang nakakapagtaka, no? Ang sheriff dapat hanggang alas 3 lang ang kanyang trabaho sa pag-enforce. Baski po yung PNP, pag tingnan nyo sa manual ng PNP, PNP can only render police assistance to a sheriff up to 3 o'clock in the afternoon. Nag-stay po sila rito hanggang alas 7. So, something is wrong, no? Something is fishy na sa tingin ko si General, bakit siya pupunta sa PCOP personally para mag-follow up dito sa clearance na ito? So, hindi na nakapagtaka. Very interested siya sa part. Opo. Thank you, sir. Tony, linawin ko lang sa uling panayam sa inyo, may nabanggit ko kayong taga Quezon City Hall ng administration, ng administrative. Sir, ano kinalaman nun? Dapat alam nila na meron ng squatter dito. Opo, yun ang nakakapagtaka dahil sa yung head ng housing unit, housing office ng Quezon City ay naglabas siya ng certification na wala raw informal settlers dito. Galing ako sa Quezon City Hall para mapaliwanagan ito. At ang sabi nila, ito ang paliwanag. Attorney, pagka nagbigay po kasi ng certificate yung barangay captain, doon na lang po kami nagbabase. No? Kaya kami naglabas ng certification na yan. At pinakiusapan ko po sila, sumulat na rin ako, na kailangan ayusin po nila yon, i-rectify. And I think the office of the city mayor, having been informed of such omission, no, or oversight, ay i-correct nila, no, ang nangyari na iyon. Attorney, balitaan ka naman here. Attorney, sinabi niyo may mga informal settlers dito, di ba po? Oo. Maraming gustong sabihin wala daw informal settlers dito. So anong ibig sabihin po ba nun? Pag ang tawag dito, pag pinatupad ng sheriff yung kanilang yung kasulatan na nakuha po nila, ang balak po ba nila paalisin yung mga informal settlers na yun? Definitely po, kanyan mapapalabas sila, no? Paalisin ang mga informal settlers na ito. At linawin ko lang na kahit halimbawa yung ay nagpopromesa na hindi nila paaalisin yung informal settlers na ito, hindi po yun yung point ng ating batas, no? Ang point ng ating batas ay kung may informal settlers dyan, kailangan mag-conduct muna ng PDC na tinatawag. At yung local government unit ay kailangan munang mag-prepare ng relocation site, adequate housing facilities, bago ma-implement yung writ of execution. So yung batas po natin ay hindi nagbabase sa charitable nature ng gustong pumasok, no? Ang sinasabi, basta ganito. May informal settlers, i-prepare ang kanilang settlement area bago mag-implement ng writ of execution.